Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 10. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 21, Genesis Kapitulo 22, Genesis Kapitulo 23. Binigyang pansin ni Yahweh si Sarah gaya ng sinabi niya at tinupad ni Yahweh ang kanyang pangako kay Sarah. Nabuntis at nagsilang ng isang anak na lalaki si Sarah para kay Abraham sa kanyang katandaan, sa itinakdang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. Pinangalanan ni Abraham bilang Isaac ang kanyang anak na lalaki, siya na isinilang sa kanya, na isinilang ni Sarah para sa kanya. Tinuli ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac nang ito ay 8 araw na gulang, ayon sa iniutos ng Diyos sa kanya. Si Abraham ay 100 taong gulang nang isilang si Isaac sa kanya. Sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos, tatawa ang bawat isang makakarinig kasama ko. Sinabi rin niya, sinong makapagsasabi kay Abraham na si Sarah ay mag-aalaga ng mga anak, at gayon pa man nagsilang ako sa kanya ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Lumaki ang bata at hiniwalay na sa kanyang ina, at naghanda si Abraham ng isang malaking pagdiriwang sa araw na hiniwalay na si Isaac sa kayang ina. Nakita ni Sarah na nangungutya ang anak ni Agar na taga-Ehipto, na isinilang niya kay Abraham. Kaya sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang babaeng aliping ito kasama ang kanyang anak, dahil hindi magiging tagapagmana ang anak ng babaeng aliping iyan kasama ng anak kong si Isaac. Ang bagay na ito ay labis na nagpalungkot kay Abraham dahil sa kanyang anak. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang malungkot dahil sa batang lalaki, at dahil sa iyong babaeng lingkod. Pakinggan mo ang lahat ng sinasabi niya tungkol sa bagay na ito, dahil sa pamamagitan ni Isaac makikilala ang mga kaapu-apuhan mo. Gagawin ko ring isang bansa ang anak ng babaeng lingkod, dahil siya ay iyong anak. Maagang bumangon si Abraham, kumuha siya ng tinapay at isang lalagyang tubig at nilagay ito sa balikat ni Agar. Dinala niya ang batang lalaki sa kanya at pinaalis siya. Umalis siya at nagpagala-gala sa ilang na lugar ng Beersheba. Pagkaubos ng tubig sa lalagyang balat, iniwan niya ang bata sa ilalim ng isang mababang puno. Pagkatapos umalis siya at naupo sa di kalayuan mula sa kanya, na parang isang tudla ng pana ang layo, dahil ang sabi niya, huwag ko sanang makita ang kamatayan ng bata. Habang nakaupo siya roon sa kabila ng bata, nilakasan niya ang kanyang boses at humagulgol siya sa iyak. Narinig ng Diyos ang boses ng bata, at tumawag ang anghel ng Diyos kay Agar mula sa langit, at sinabi sa kanya, anong gumagambala sa iyo, Agar? Huwag kang matakot sapagkat narinig ng Diyos ang boses ng bata mula sa kanyang kinaroroonan. Tumayo ka, ibangon mo ang bata at patatagin siya, sapagkat gagawin ko siyang isang dakilang bansa. Pagkatapos minulat ng Diyos ang mga mata ni Agar at nakakita siya ng isang balon ng tubig. Pinuntahan niya ito at pinuno ng tubig ang lalagyang gawa sa balat at pinainom ang bata. Sinamahan ng Diyos ang bata, at lumaki siya. Nanirahan siya sa ilang at naging isang mamamana. Namuhay siya sa ilang ng paran, at kumuha ng mapapangasawa niya ang kanyang ina mula sa lupain ng Ehipto. Sa panahong iyon kinausap nila Abimelech at Phicol na kapitan ng kanyang hukbo si Abraham at sinabing, kasama mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya ngayon manumpa ka sa Diyos na hindi mo ako gagawa ng masama, ni ang aking mga anak, ni ang aking mga kaapu-apuhan. Ipakita mo sa akin at sa lupain kung saan ka naninirahan ng parehong katapatan sa kasunduan na ipinakita ko sa iyo. Nangangako ako, sagot ni Abraham. Nagreklamo rin si Abraham kay Abimelech patungkol sa balon ng tubig na inagaw mula sa kanya ng mga lingkod ni Abimelech. Sinabi ni Abimelech, hindi ko alam kung sino ang gumawa ng bagay na ito. Hindi mo ito sinabi sa akin liban ngayon, hindi ko ito narinig kundi ngayon. Kaya kumuha si Abraham ng tupa at mga lalaking baka at binigay ang mga ito kay Abimelech, at gumawa ang dalawa ng isang kasunduan. Pagkatapos nagbukod si Abraham ng 7 mga babaeng tupa ng kawan. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, anong kahulugan nitong 7 babaeng tupang ibinukod mo? Sumagot siya, matatanggap mo mula sa aking kamay itong 7 babaeng tupa, upang maging saksi para sa akin, na hinukay ko ang balong ito.
Kaya tinawag niya ang lugar na iyong Beersheba, dahil doon sila kapwa nagsumpaan ng isang kasunduan. Gumawa sila ng isang kasunduan sa Beersheba, at pagkatapos bumalik si Abimelech at Phicol, ang kapitan ng kanyang hukbo sa lupain ng mga Filisteo. Nagtanim si Abraham ng puno ng tamariska sa Beersheba. Doon sinamba niya si Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Namalagi si Abraham bilang isang dayuhan sa lupain ng mga Filisteo ng maraming araw. Nangyari na pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubak ng Diyos si Abraham. Sinabi niya sa kanya, Abraham. Sumagot si Abraham, narito ako. Pagkatapos sinabi ng Diyos, kunin mo ang iyong anak, ang kaysa-isa mong anak, na iyong minamahal, si Isaac, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya roon bilang handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na ituturo ko sa iyo. Kaya maagang bumangon kinaumagahan si Abraham, inihanda ang kanyang asno, at isinama ang dalawa sa kanyang mga kabataang lalaki, kasama si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin, at naglakbay patungo sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Sa ikatlong araw, tumingala si Abraham at natanong niya ang lugar sa kalayuan. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga kabataang lalaki, manatili kayo rito kasama ang asno, at pupunta ako roon kasama ang bata. Sasamba kami at muling babalik sa inyo. Pagkatapos kinuha ni Abraham ang kahoy para sa handog na susunugin at ipinapasan ito kay Isaac na kanyang anak. Dinala niya sa kanyang kamay ang apoy at ang kutsilyo, at kapwa silang umalis na magkasama. Kinausap ni Isaac si Abraham na kanyang ama at sinabing, aking ama, at sumagot si Abraham, narito ako, aking anak. Sinabi niya, narito, ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang tupa para sa handog na susunugin? Sinabi ni Abraham, ang Diyos mismo ang magbibigay ng tupa para sa handog na susunugin, aking anak. Kaya sila ay nagpatuloy ng magkasama. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya, gumawa si Abraham ng isang altar at inilatag niya ang kahoy dito. Pagkatapos tinalian ni Abraham si Isaac na kanyang anak, at inilagay niya ito sa altar, sa ibabaw ng kahoy. Iniunat ni Abraham ang kanyang kamay na hawak ang kutsilyo para patayin ang kanyang anak. Pero tinawag siya ng anghel ni Yahweh mula sa langit at sinabing, Abraham, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Sinabi niya, huwag mong pagbuhatan ng kamay, ni gumawa ng anuman para saktan siya, sapagkat ngayon alam kong may takot ka sa Diyos, nakikita kong hindi mo ipinagkait ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac sa akin. Tumingala si Abraham nang biglang, may isang tupa sa likuran niya ang sumabit ang sungay sa mga halaman. Pinuntahan at kinuha ni Abraham ang tupa at inalay ito bilang handog na susunugin sa Diyos sa halip na ang kanyang anak. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na, si Yahweh ang magbibigay, at tinatawag din hanggang sa araw na ito, sa bundok ni Yahweh, ito ay ibibigay. Tinawag ng anghel ni Yahweh si Abraham sa ikalawang pagkakataon mula sa langit. At sinabing ito ay isang kapahayagan mula kay Yahweh, nangangako ako sa aking sarili na dahil ginawa mo ang bagay na ito, at dahil hindi mo ipinagkait ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, tiyak na pagpapalain kita at labis kong pararamihin ang iyong mga kaapu-apuhan gaya ng bituin sa kalangitan, at gaya ng buhangin sa dalampasigan, at aangkinin ng iyong mga kaapu-apuhan ang tarangkahan ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong anak, ang lahat ng mga bansa sa mundo ay pagpapalain, dahil sinunod mo ang aking tinig. Kaya bumalik si Abraham sa kanyang mga tauhan, at umalis sila at magkakasamang pumunta sa Beersheba, at nanirahan siya sa Beersheba. Nangyari na pagkatapos ng mga bagay na ito, sinabihan si Abraham, nagkaroon din ng mga anak si Milka, sa iyong kapatid na si Nahor. Sila ay sinahas ang kanyang panganay, si Buz na kapatid niya, si Kemuel na ama ni Aram, Kest, Hazo, Pildes, Gilaf, at Bethuel. Si Bethuel ay naging ama ni Rebeka. May 8 anak na isinilang si Milka kay Nahor, na kapatid ni Abraham. Nagsilang din si Ruma ang pangalan ng isa pang asawa ni Nahor, sina Teba, Gaham, Tahas at Maka.
Nabuhay si Sara ng 127 taon. Ito ang mga taon ng buhay ni Sara. Namatay si Sara sa Kiriath Arba, iyon ay, Hebron, sa lupain ng Canaan. Nagluksa at umiyak si Abraham para kay Sara. Pagkatapos, tumayo si Abraham at umalis mula sa namatay niyang asawa, at nakipag-usap sa mga anak na lalaki ni Het, na nagsabing, "Ako ay isang dayuhan sa inyo. Pakiusap bigyan ninyo ako ng isang ari-arian para gawing libingan dito, para mailibing ko ang aking patay." Sumagot ang mga anak ni Het kay Abraham, nagsasabing, "Makinig ka sa amin, aking Panginoon. Ikaw ay prinsipe ng Diyos sa amin. Ilibing mo ang iyong patay sa aming piling mga libingan. Wala sa amin ang magkakit sa iyo ng libingan para ilibing ang iyong patay." Tumayo si Abraham at yumuko sa mga mamamayan ng lupain, sa mga anak ni Het. Nagsalita siya sa kanila, na nagsabing, "Kung sumasang-ayon kayo na dapat kong ilibing ang aking patay, dinggin ninyo ako at pakiusapan si Ephron na anak ni Zohar, para sa akin. Pakiusapan ninyo siyang ipagbili sa akin ang kuweba ng Makpela, na kanyang pagmamay-ari, na nasa dulo ng kanyang bukid. Para sa buong halaga hayaan niyang ipagbili ito sa akin ng hayagan bilang ari-arian para gawing libingan." Ngayon nakaupo si Ephron kasama ang mga anak ni Het, at sumagot si Ephron ang Heteo kay Abraham habang naririnig ng mga anak ni Het at ng lahat ng mga taong pumunta sa loob ng tarangkahan ng syudad, na nagsabing, "Hindi, aking Panginoon, pakinggan mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang bukid at ang kuwebang narito. Ibibigay ko ito sa iyo, sa harapan ng mga anak ng aking mga kababayan. Ibibigay ko ito sa iyo para mapaglibingan ng iyong patay." Pagkatapos yumuko si Abraham sa harapan ng mga mamamayan ng lupain. Kinausap niya si Ephron na naririnig ng mga tao sa lupain, na nagsasabing, "Ngunit kung papayag ka, pakiusap dinggin mo ako. Babayaran ko ang bukid. Tanggapin mo ang pera mula sa akin, at doon ko ililibing ang aking patay." Sumagot si Ephron kay Abraham, na nagsasabing, "Pakiusap, aking Panginoon, makinig ka sa akin. Ang pirasong lupain na nagkakahalagang 400 shekel ng pilak, ano ba ito sa pagitan natin? Ilibing mo na ang iyong patay." Nakinig si Abraham kay Ephron at tinimbang ni Abraham sa harap ni Ephron ang halaga ng pilak na kanyang sinasabi na naririnig ng mga anak ni Het, 400 shekel ng pilak, ayon sa pamantayang panukat ng mga mangangalakal. Kaya ang bukid ni Ephron, na nasa Makpela, nakatabi ng Mamre, ang bukid, ang kuweba na nasa loob nito, at ang lahat ng mga punong naroon sa bukid at lahat ng nasa palibot ng hangganan, ay ipinasa kay Abraham sa pamamagitan ng pagbili sa harapan ng mga anak ni Het, at sa harapan ng lahat ng mga pumunta sa loob ng tarangkahan ng lungsod. Pagkatapos nito, inilibing ni Abraham ang kanyang asawang si Sara sa kuweba sa bukid ng Makpela, nakatabi ng Mamre, iyon ay, Hebron, sa lupain ng Canaan. Kaya ang bukid at ang kuwebang naroon ay naipasa kay Abraham mula sa mga anak ni Het bilang ari-arian upang gawing libingan. Bagong Tipan. Matthew 23 minuto pasado alas 8:34, Matthew 9:1-13. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang mga alagad niya. Masdan ito, nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa dagat kaya natabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog si Jesus. Pumunta sa kanya ang kanyang mga alagad at siya ay ginaisang nila na nagsasabi, "Iligtas mo tayo, Panginoon, mamamatay na tayo." Nang sumakay na si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang mga alagad niya. Masdan ito, nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa dagat kaya natabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog si Jesus. Pumunta sa kanya ang kanyang mga alagad at siya ay ginaisang nila na nagsasabi, "Iligtas mo tayo, Panginoon, mamamatay na tayo." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Bakit kayo natatakot, kayong maliitang pananampalataya?" At bumangon si Jesus at sinaway ang mga hangin at ang dagat. At nagkaroon ng labis na katahimikan. Namangha ang mga lalaki at sinabi nila, "Anong uring tao ito, maging ang dagat at hangin ay sumusunod sa kanya?"
Nang dumating si Jesus sa kabilang dako, sa bayan ng mga Gadareno, may sumalubong sa kanya na 2 lalaki na sinapian ng mga demonyo. Galing sila sa mga libingan at lubhang napakarahas kaya walang mga manlalakbay ang nakararaan sa daan na iyon. Masdan ito, sumigaw sila at nagsabi, "Ano ang pakialam namin sa iyo, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang kami ay pahirapan bago ang itinakdang oras? Ngayon, may kawan ng mga baboy ang nanginginain doon sa hindi kalayuan sa kinaroroonan nila." Patuloy na nagmakaawa kay Jesus ang mga demonyo at nagsasabing, "Kung paaalisin mo kami, ipadala mo kami at papasukin sa kawan ng mga baboy." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Pumunta kayo." Lumabas ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. At masdan ito, nagmadali ang mga baboy pababa sa isang matarik na burol sa dagat at namatay silang lahat sa tubig. Ang mga lalaking nag-aalaga sa mga baboy ay nagsitakbuhan. Nagpunta sila sa lungsod at ipinamalita ang lahat, lalo na ang nangyari sa mga lalaking sinapian ng mga demonyo. Masdan ito, lahat ng lungsod ay nagpunta upang makita si Jesus. At nang makita nila siya, nagmakaawa sila na umalis siya sa kanilang rehiyon. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang dako, at nakarating sa kanyang lungsod. Masdan ito, dinala nila sa kanya ang isang lalaking paralisado na nakarete sa isang higaan. Nang nakita niya ang kanilang pananampalataya, sinabi ni Jesus sa paralisado, "Anak, magalak ka. Ang iyong mga kasalanan ay napatawad na." Masdan ito, may ilan sa mga eskriba ang nagsabi sa kanilang mga sarili, "Ang taong ito ay lumalapastangan sa Diyos." Batid ni Jesus ang mga nasa isip nila at sinabi, "Bakit kayo nag-iisip ng masama sa inyong mga puso? Sapagkat alin ba ang mas madaling sabihin, napatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka at lumakad?" Ngunit para malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralisado, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka sa iyong bahay." Pagkatapos ay tumayo ang lalaki at umuwi sa kanyang bahay. Nang makita ito ng napakaraming tao, namangha sila at nagpuri sa Diyos, na siyang nagbigay ng ganoong kapangyarihan sa mga tao. Nang si Jesus ay umalis mula doon, nakita niya ang lalaki na nagngangalang Mateo na nakaupo sa lugar ng paningilan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo siya at sumunod sa kanya. Habang nakaupo si Jesus upang kumain sa bahay, masdan ito, dumating ang maraming mga maniningil ng buwis at mga makasalanang tao at nakisalo sila kay Jesus at sa mga alagad niya. Nang makita ito ng mga Pariso, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit ang iyong guro ay kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at mga taong makasalan?" Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga taong may malalakas na pangangatawan, iyon lamang may mga sakit. Dapat kayong humayo at unawain ang ibig sabihin nito, nais ko ay habag at hindi alay. Sapagkat ako ay pumarito, hindi upang tawagin ang matuwid na magsisi, kundi ang mga makasalanan." Nang makita ito ng mga Pariso, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit ang iyong guro ay kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at mga taong makasalan?" Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga taong may malalakas na pangangatawan, iyon lamang may mga sakit. Dapat kayong humayo at unawain ang ibig sabihin nito, nais ko ay habag at hindi alay. Sapagkat ako ay pumarito, hindi upang tawagin ang matuwid na magsisi, kundi ang mga makasalanan." Mga awit, Psalm 7:17. Ang aking kalasag ay nanggagaling mula sa Diyos, ang negal iligtas ng mga pusong matuwid. Ang aking kalasag ay nanggagaling mula sa Diyos, ang negal iligtas ng mga pusong matuwid. Ang Diyos ay makatuwirang hukom, ang Diyos na galit bawat araw. Kung hindi magsisisi ang isang tao, haasin ng Diyos ang kanyang espada at ihahanda ang kanyang pana para sa labanan. Naghahanda siya para gumamit ng mga sandata laban sa kanya, ginagawa niya ang kanyang umaapoy na palaso.
Isipin mo ang isang buntis na may kasamaan, ang nag-iisip ng mapanirang mga balak, ang nangganganak ng mga mapanirang kasinungalingan. Nagbubungkal siya ng hukay, tatakpan ito at saka mahuhulog siya sa hukay na binungkal niya. Ang kanyang sariling mapanirang mga balak ay babalik din sa kanya, dahil ang kanyang kasamaan ay babagsak sa sarili niyang ulo. Pasasalamatan ko si Yahweh dahil sa kanyang katarungan, aawit ako ng papuri kay Yahweh ang kataas-taasan. Panginoong Diyos na makapangyarihan, ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming buong katapatan at paspusang pagsamba. Habang kami ay nagmumuni-muni sa pananampalataya ng mga naniniwala sa kapangyarihan ng iyong anak na magpagaling at magpanumbalik, palalimin ang aming kumpiyansa sa iyong kakayahang gumawa ng himala sa aming buhay. Tulungan mo kaming magkaroon ng habag sa mga nawawala at nasasaktan, na abutin sila ng pag-ibig ni Kristo. Nawa kami ay magtiwala sa iyong gabay at magalak sa iyong walang hanggang pag-ibig na nakapaligid sa amin. Lahat ng kaluwalhatian at papuri kay Jesu Kristo, ngayon at magpakailanman. Amen.